Samantala, kasama din po natin ngayon dito si Aling Emma. Isa po siya sa mga residente na naapektuhan nitong sunog. Magandang hapon po sa inyo. Kumusta na kayo, Aling Emma, at saan ba kayo dito nakapwesto? Doon po, banda po. Opo. Kahapon po sa pag-umpisa po ng sunog, nakita na lang namin yung biglang maitim na usok dun sa likod ng bahay namin. Sa gulat po namin sa pangyayari, hindi na po ako nakapagdala ng mga gamit. Kinuha na lang po yung dalawang apo ko at saka yung isang anak ko. At dumaan po ako doon sa taas kasi sa harapan po ng daanan ng bahay namin, hindi na po kami makadaan dahil sobrang mausok na po at saka daming tao na nagdaanan. Opo. Saka nababalik na po yung mga tulay. Kaya napag-isip-isip ko po na doon kami dadaan sa walang tao gaanong na dinadaanan para po kaming maglula na dadaan. Hanggang sa nakarating kami doon sa dam site, sa May Francis, doon po kami sa tabing kalsada. Maya po yung apoy, ang bilis po ng apoy. Hindi po namin sukat akalain na nagulat ako na siya ako na ganun kabilis yung apoy. Tapos mamaya nabalitaan ko yung naghahakot na yung mga kapitbahay ko doon na, o ano, kumusta na doon? Sabi niya, ay naku, wala na, malapit na masunog sa atin. Sabi ko, naku, wala na talaga. Ano, may nadala ka ba? Wala talaga ako nadala kasi yung anak ko lang po at saka yung apo ko lang po yung nabitbit ko. Tapos sabi ko po, dito na lang tayo. Nag-iyakan yung dalawang apo ko. Ay gusto-gusto ng nasyak siguro sa ingay ng bumbero. Buti naman po yung aming kapitan na si Macmac po. Si Macmac Cruz, mabutihin naming kapitan. Pinadalan po kami ng sasakyan doon at dinala po kami dito. Marami po kami doong mga kasamaan, dinala po niya kami dito. Opo. Sawa naman po ng Diyos, dito kami nakapaglipas ng gabi. Mayroon po siyang mga binigay na mga pagkain. Yun po, naparaos po namin, kinakain namin lahat po mga kasama namin dito. Hanggang sa kaninang umaga po, yun po ang nagtulong sa aming butihing kapitan. Opo, pero mabuti ho, at sa buong pamilya nyo, wala akong saktan man lang. Wala po, sa awa ng Diyos. Pinili ko po kahit wala akong madala sa gamit namin, basta ang anak ko saka yung apo ko maligtas lang po. Opo. Dahil experience ko na po doon noong 2010 sa Gulayan, wala po talaga akong natangay rin sa gamit. Pero talagang nasyak ako sa apoy, bigla rin din yung apoy nun, kaya may experience na po ako sa sunog. Opo, base nga sa kwento nyo, talagang yung naging mabilis yung pagkalat ng apoy, parang papel na sinisilabay, parang Hindi ko nga po alam kung paano ko nabitbit yung dalawang apo ko. 2 taon at saka ito, may anak pa akong 12 years old, hawak nila ako, bitbit yung isa. Hindi ko nga alam, habang naglalakad ako, umiiyak ako kasi iniisip ko ba na mabuti pa nakawan ka kaysa mawalan ka ng bahay. Opo. Pero sabi ko, Diyos lang nakakaalam. Ikaw nang bahala sa amin, basta iligtas mo kami. Di bali, wala akong gamit, basta yung mga apo ko at saka anak ko, maligtas ko, mapunta kami sa malayo. Opo, muli po manawagan ho kayo ng tulong. Baka may nais magpaabot ulit ng tulong sa inyo dito sa evacuation center. Ako po si Emma Canoy. Kung sino pong may butihing puso, ako po nananawagan sa inyo na kung mayroon po kayong itutulong sa akin, may mabuting puso, nanghingi po ako ng tulong sa inyo. Wala po kaming bahay, wala rin po kaming naligtas na mga gamit. Kung may awa po kayo, manghingi po kami ng tulong sa aming may mamagamit kami. Kahit kung magkano lang po matutulong nyo, hindi na po ako magrereklamo, basta kung anong mayroon, tama na po sa akin. Opo, salamat po, Aling Emma. Si Aling Emma po, isa sa mga nasunugan dito sa Barangay Katmon, Malabon.